What's up mga kaibigan? This is Page Gen Z. Nagbabalik ang boses ng Gen Z sa mga issue pampolitika dito sa ating bansa. Mga kaibigan, sa araw na ito pag-uusapan natin itong hirit ni Remulla. No? Kahit ayaw natin nung marinig yung mga hirit ni Remulla, hindi pa rin tumitigil to si Remulla eh. Actually, wala na pong may gustong makarinig ng mga hirit ninyo sa Remulla. Yung mga patutsada nyo wala na pong gusto makinig. Dahil alam naman po namin na wala na po kayo naloloko. Hindi na po kami nagpapaloko sa inyo, pero sige po, pagbibigyan namin kayo, babanatan natin ang hirit mo sa Remulla. O itong si Remulla kasi mga kaibigan, sinisisi na naman niya ang mga Duterte regarding dito sa kaso ni Atong Ang. Kesyo daw after 3.5 years, ngayon pa lang daw nakasuhan itong si Atong Ang. Napakakapal ng mukha mo Remulla, gusto mo sa'yo lahat? Gusto mo ikaw lang yung mabuti? Gusto mo ikaw lang may magandang ginawa sa DOJ? Wala ka na nga sa DOJ, nakikialam ka pa rin dyan sa DOJ. Eh di ba nasa ombudsman ka? Yan, mag-focus ka dyan sa mga kaso sa ombudsman. Mag-focus ka dyan sa trabaho mo sa ombudsman. Huwag kang nagpapabida masyado. Gusto mo ikaw lahat? Ikaw lang magaling. Ikaw lang ang nakikita. Napakapapansin itong ni Remulla mga kaibigan. Sabi daw ni Remulla kasi mga kaibigan, to De La Rosa, Senate panel plead with missing sa Bungeros case. Sinisisi nitong ni Remulla itong si Senator Bato na bakit after 3.5 years ngayon lang daw nakasuhan itong si Atong Ang at nalutas daw ang kaso ng mga nawawalang sabungero. Ombudsman Remulla, ang masasabi lang po namin dyan bakit pilit nyo pong binabalik sa Duterte ang sisi? Mga kaibigan ito kasi si Remulla, nanghilig niya yung inaangkin yung credit grabber yung walang hiyang Remulla na yan Gusto niya siya lang talaga yung nakakalutas ng kaso. Gusto niya siya lang yung pinakamagaling. Siya lang yung tumatanggi ng 1 billion na suhol. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Alam mo Remulla, wala naman kaming paki sa'yo to be honest Dahil alam namin ginugoyo mo lang ang mga taong Pilipino no. Niluloko mo lang ang mga taong Pilipino. Kilala ka namin Remulla. Actually ayaw ka na namin talagang pakinig pero pagbibigyan ka namin just this time dahil babanatan natin ang walang hiyang Remulla na ito mga kaibigan. Panoorin nga natin tong video ni Remulla na kung saan kesyo sinisisi niya pa ang Duterte administration at ito si General Bato, former General Bato regarding dito sa kaso ni Atong Ang. Pakinggan natin mga kaibigan. Imagine, itong warrant of arrest kay Atong Ang, 43 months. New tinrabaho. Trabaho. 43 months Ito, yan. hindi naman. Wala nang nandun ka pa sa DOJ, no? Sa DOJ Upo ka pa lang, yun. tinitira mo na yan, di ba? Pagka-upo ko sa BBM administration, that's the first day, sinimulan natin yan, ang hirap kaya ng pinagdaanan At namin. ito, dyan. Ombudsman, hindi dahil sa kasama ka namin dito Yung kasong yan, walang halos gustong gumalaw. Walang Kasi gusto natatakot at andap. Hindi lang yun. Tsaka ginawa nilang laro-laro lang sa Senate. Hindi lang, Bato hindi lang yun. Yung kaso na yan, nagkaroon na ng ano yan umikot na yan Sa totoo lang, cold case na nga ito. Hindi, Di ba? Cold case siya. Cold case na nga ito. Nung nangyari yan sa Senate na ano sila, nagkaroon ng impormasyon na hindi kompleto yung report. At yung mga yun sinapatidongan, nakulong pa yan Oo. At ito lang. Diyan nagsimula yan. Yung Alam mo ebidensya. Remulla, ito lang yan gagawin na naming madali para sa'yo. Nalutas lang tong kay atong kaso ni Atong Ang simula noong lumabas yung issue dyan sa mga flood control projects. Nalutas lang tong issue ni Atong Ang simula nung hinahanap na kung sino ang big fish dito sa anomalya ng mga ghost project sa DPWH. Diyan lang nalutas ang kaso. Imagine mo, ikaw na nagsabi 3.5 years na merong warrant itong si Atong Ang regarding dito. Pero bakit pinaghintay nyo? Bakit ngayon nyo lang hinanap-hanap itong si Atong Ang? Dahil gumagawa na naman kayo ng issue, pinagtatakpan nyo na naman kami dito sa DPWH na issue para mawala sa isip namin yung flood control, ha? Ganun ba ang gusto mong mangyari na Remulla? Basang-basa ka na namin Remulla, wag mo na kaming pinagloloko. At napakayabang pa ng gagong tong si Remulla dahil pasensya na sa salita mga kaibigan. Nakakapikon dahil akala mo siya lang ang magaling kapag nagsasalita itong si Remulla. No mga kaibigan, pansinin mo, mantakin mo yung kay Leviste. Iano lang natin konting segue lang Nung kay Leviste mga kaibigan, no 2024, proud na proud itong si BBM. Ito basahin natin lahat In 2024, BBM was so very proud of Terra Solar Project, a large-scale solar photovoltaic power and battery energy storage facility to be built in the Philippines.
At that time, it was touted as one of the largest integrated solar plus storage projects in the world. Oh. This project was able to attract $600 million worth na foreign investment from UK. Enterprise, Actis, yan. Full commercial operation is expected next year, 2027, and yung total investment para po sa proyekto nito ay $4 billion. Ang groundbreaking ceremony po took place last November 21, 2024 and was led by Bangag. Guess who are the operators of the project? Ang operators po ng project project na ito ay ang Terra Solar Philippines, isa po subsidiary ng Meralco Power Gen o MGen, at partnership with SP New Energy Corporation o yung SPNEC na sinasabi natin, and foreign investors. Bakit daw niya sinabi ito? Why am I saying this? Kasi BBMs, yung mga tuta ni Bangag, hindi na nagme-make sense. They do not make sense at all. Galit sila sa SPNEC. Itong si Boying, kung ano-anong pinapakalat kay Leviste na issue regarding dito sa SPNEC. Ayan, sabi dito, Boying mistakenly thought to be a legislative franchise holder pero si Bangag mismo yung nag-groundbreaking noong 2024. Nung groundbreaking, okay lang sa inyo, proud na proud kayo sa MGen tsaka sa SPNEC, pero ngayong binukanan ni Kong Leandro ang kanyang bibig, biglang may issue. Sige mga kaibigan, kayo nga, anong masasabi nyo dyan? I-comment nyo nga sa baba ang reaksyon nyo dito. Nung 2024, nung tahimik pa ang flood control issue, wala kayong masabi, proud na proud kayo dyan. Ginagamit nyo pa nga yan as an accomplishment Binibilang nyo yan sa mga mga bagay na na-accomplish nyo noong 2024. Pero ngayong 2025-2026 lumabas ang mga dumi at bantot ng DPWH projects, ghost projects, flood control anomalies, bigla masama na ngayon. Atong si Remulla, make it make sense, sabi nga. Remulla, wag mo na kaming lukuhin. Dahil yung amo mo na si Bangag, proud na proud sa project na yan, tapos ngayon ginagamit mo, pinupolitika mo bilang paninira kay Kong Leviste. Masyadong obvious. Huwag nyo kaming pinagluloko. Sila pati Dongan. Magaling din yan, tsaka mabait din Kaya yan nga si Ellie. Nung pumasok si Ellie, doon nagkaroon ng continuity yung kaso. Kasi wala na yan. Wala na. Tapos kasi, nag-away na sila pati Dongan, hindi na siya, parang gusto na siyang Bitawan. gusto siyang Alam mo na yun. Gusto nang gilitin. Gusto nang medyo mag-relax ka ng permanente. Permanent Kaya umabot sa akin yan umabot sa akin yan Pero ang hirap kaya na in fact, yung mga nakakausap nga na taon ang pinagdaanan Mga nito. Oo naman, Remulla, basta ikaw mahirap. Basta ikaw lahat para sa'yo mahirap pinagdaanan mo. Basta lahat ng kwento mo ikaw magaling. Lahat ng kwento mo ikaw ang bida. Sa lahat ng kwento mo nahirapan ka. Sa lahat ng kwento mo walang madali. Alam mo kay Remulla, dapat ito na yung ginagawa ng alamat Yung kayo nga mga kaibigan, bigyan nyo na magandang title ang alamat ni Remulla. I-comment nyo nga dyan sa baba ng magandang alamat ni Remulla. Ang pinakamagandang comment, heart natin yan guys. I-shoutout natin sa next video So si Remulla nakakatawa yung mga naratibong kanilang ipinapakalat, lahat yan nakadesenyo para sirain ang former administrasyon ni Pangulong Tatay Digong at sirain ang mga tumutunggali o kumakalaban dyan sa administrasyon ni Bangag, administrasyon ni Raisa Marcos na adik. Tuloy natin guys. 43 months. Walang gusto humawak wala niyan. ombudsman nangingimi dahil sa laki ng mga personalidad na involved. Ito hindi naman sa dahil kasama natin si ombudsman pero ayaw talaga nilang gawin niya. Makikita niyo naman halos pinatulog yung kasong yan dyan Di ba? Hindi, tanggalin mo yung halos. Pinatulog kasi hindi nyo naman kailangan yung kaso noon. Hindi naman importante para sa inyo yan dati. Kasi hindi nyo magagamit yung kaso na yan Ngayon, dahil kailangan nyo ng issue, binuklat-buklat nyo yung kay Atong Ang para makalimutan namin ang flood control issues na kayo-kayo ang may sala. Tuloy natin guys. Talagang Hindi, pinatulog. ang nag-umpisa doon, naalala ko, ombudsman, ang hirap na hirap doon is yung pagkalap talaga ng ebidensya. Ang hirap. Kasi bubuin mo from Para scratch. mabuo lang yung storya. Cold case no? Cold case ito Ang bigat niya. Ito lang ombudsman ang tanong ko. Kasi tatlo yan Yung kaso sa Lipa, yung kaso Tatlo ba? sa Santa Cruz. Santa Cruz. na parehong finailan. Diba? Ito yung Tatlo finailan. ba? Tatlong kaso? Ito yung finailan,
On the, Pa, at ito Santa yung Cruz. Sa Lano. pero may Sa isa San Pablo. Hindi, San may Pablo. isang naiiwan, yung Manila. So yun lang sana, huwag maiwan yung Manila case na yun. Kasi tatlo yan eh. Di, pag hindi na discharge si Patidongan doon sa third case. Hindi discharge siya ron. Hindi pa. Hindi pero pa, hindi pa. Doon na rin papunta. Yung Manila, ito yung may video pa, di ba? Hindi ko alam Hindi, basta. At saka state witness na nga siya eh. Doon siya naging state witness eh. Basta yun na sana hindi maiwan yung Manila case. Hindi maiwan niya. Yun. Kasi Nandito pag naiwan yun, madidisgrasya si Patidongan. Makikita mo rin eh, no? Paano? Pakonti ng pakonti yung mga lumalapit sa amin na pamilya. Kasi inareglo na inareglo. Pero Yan bang isa? Naging challenge pero yan. ano bang principle dito? Parents patriae. Ito po ay responsibilidad na Ng ng Estado. Estado. tama. Hindi na po ito private crime. People na to eh. This is already public interest. Kaya kahit umareglo sa ibang tao yan, ang The aming state trabaho, will magkaroon continue. pa rin ng hustisya. Mm. Kasi pag hindi namin ginawa ang hustisya, magtutuloy-tuloy ang kalokohan yan. Papatay ng tao yan, walang tigil. Bago tayo dumako dito sa ano ni Pahayag at ano ni Queen of Bardagulan, Rowena Guanzon, basahin muna natin itong naging pahayag niya regarding sa kaso ni Atong Ang. Sabi naglabas sila ng 10 million reward para kay Atong Ang. Nakukunin saan? Sa Intel Fund. Kunyari hindi nila alam kung nasaan pero alam nila yan dahil matagal ng under surveillance yang si Atong Ang. Tapos yung 10 million kanila na lang. Ganun lang kasimple, instant money na. Papatagalin lang nila ng konti para kunwari hinahanap-hanap kung si Atong Ang. Kasi tingnan nyo, kay Atong Ang 10 million reward agad-agad. Imagine, kay Zaldico kahit 5 duling kasi hindi nila alam kung nasaan. Etong kay Zaldico, wala silang malabas-labas na reward kasi hindi nga nila mapauwi eh. Kasi hindi nila alam kung nasaan. Ni ipa-extradite, hindi nila kaya. Pero to kay Atong Ang matik may 10 million. Kasi alam nila kung nasa na si Atong Ang. No? Para kunwari may nakikita tapos yung 10 million, hati-hati sila. Mga gunggong yung mga yan. Alam nyo, hindi namin alam yan. Alam mo, lahat sinisi nyo kay Duterte. Try nyo sisihin si Auntie Claire. Mas nakakatawa yun pag si Auntie Claire yung sinisisi natin. Lahat si Duterte yung sinisisi. Kumbaga nabibilao ko na si Tatay Dig sa The Hague dahil palagi yung binabanggit pangalan niya. The math is not mathing. 1 year versus 3.5 years tapos sila pa magaling. Hindi nyo kami pinagloloko ha. Ngayon mga kaibigan, dumako naman tayo dito sa mabanat ni Queen of Bardagulan, Rowena Guanzon, dito kay Bangag. Dahil panigurado itong si Bangag, nasa itaas na naman. Itong si Bangag, high na naman. Kung ano-ano na naman ang sinasabi niya, alam naman natin ng mga tao kapag nasa impluwensya ng droga, minsan, hindi na wala na sa tamang isip yan. O ngayon itong si Bangag, sabi niya, tayo ay papunta na sa bagong Pilipinas. Anong bago? Kung magbabago man ang Pilipinas under sa administrasyon mo panigurado, ang bagong Pilipinas ay puro kurakot na opisyalis ang namumuno dyan. Panigurado, puro ghost projects, puro kabig sa gobyerno, puro kabig sa salapi ng mga tao. Hindi naman lang kayo mahiya. No? Para pakinggan natin itong si Attorney Guanzon. Sabi ni BBM, papunta na tayo sa bagong Pilipinas. Bakit? Nag-exodus ba tayo? Nag-migrate ba tayo sa ibang island? Ano ba feeling nito? High na naman to. Ano ba feeling niya yung may pupuntahan ba tayo? Bakit sinasabi nito ng BBM, papunta na tayo sa bagong Pilipinas? Ayaw po namin umalis dito. Bayan po namin dito, kayo po umalis, BBM. Grabing damage ginawa mo. Kahit sinong sunod na presidente, mahihirapan dito. Kaya kailangan talaga mamili tayo ng talagang hindi papayag na may mangungurakot sa administrasyon. Sunod. Patungo na tayo sa bagong Pilipinas.
Naginip ba to? High na naman ito. Nakita niyo yung itsura niya doon sa UAE? Magano-gano siya. Hawak-hawak yung Philippine flag para siyang bata. Tapos gaganon-ganon siya. Meron siyang iniisip sa utak niya. Meron siyang music na sinusunod. Talagang malala na itong BBM. Kailan pa kaya mapansin to ng Amerika at ni Trump na talagang bad for business na ito si BBM. Kaya nang habang binibigyan niya nga ng access ang military access ang Amerika, goods lang sila. Pero grabe. Another year. Another year. And our economy is not getting better. It's going into deeper shit. Parang naniniwala ako doon sa theory o kwento o may narinig sa kanila. In the first 3 years, kukurakutin nila ng todo. Tapos sa third year, BBM will look like siya ang savior dahil ihihinto niya. Papaimbestiga niya. And by this time, it's too late. At hindi niya na-anticipate na lunod-lunod ang mga tao at mga bahay sa big, great floods. Hindi niya na-anticipate ang acts of God. Parang niya ma-anticipate ito. Iba nasa utak niya eh. Talaga bang naniniwala pa kayo na hindi siya cocaine addict? Tingnan niyo. Tingnan niyo, i-review niyo yung mga video niya. Okay lang ba kayo dyan? Okay lang ba kayo? Another 3 years yan? Dapat mag-resign siya. Sasabihin nila, tayo na nagde-demand ng resignation ay inciting sedition. Ang dami nyo ng mga abogado dyan, pero ang tatangan nyo, no? Tatakutin nyo pa kami ng sedition. Nabing New Year ito, makapalan na lang talaga. Si Auntie Claire at si BBM, they're asking for another chance. Na daw, sigurado naman daw na talagang marireform niya ang mga corruption sa kanyang administration. Oy, walang second chance sa pagka-presidente? Ano ka ba, Vangag? Ba't ka tumakbo-takbo na hindi mo kaya? Di ba sinabi ko na yan noon? Hindi mo talaga kaya. Hindi lang dahil hindi ka nagtapos ng college, dahil hindi ka naman nag-aaral, dahil alam mo na ang ginagawa mo doon. Pero dahil wala ka talagang abilidad, saka wala ka talagang hardship na dinaanan, wala kang trabahong tinapos, wala kang project na legacy, wala kang pinakitang kabutihan na talagang taos-pusong kabutihan. Lahat ng ginawa mo, BBM, para lamang sa iyong sariling kaligayahan at satisfaksyon. Kasi adik ka eh. Diba? I don't know why I know why you really wanted to be president. Because, well, sabi mo, you wanted to reform kasi recover the name of your father. No. Sa totoo lang, you really wanted power and money. Talaga, reinforce ka pa ni Martin Luther King yung pinsan mo. Lalong lumala kayo dyan. Ngayon, sino naman yung presidente mo? Si John B. Cremulya? Oh, come on. Who talks about law as if he's a lawyer? At sinong vice president? Si Sandro? Na naman. Sawang-sawa na kami sa iyo, Bongbong Marcos. Hindi na pwedeng another Marcos. Pati mga Ilocano ayaw nang bumoto sa iyo at sa anak mo.
Vice President si Sandro. Isa pa. Ano sabi ni Manang Amy mo? Lahat kayo nagko-cocaine, pati si Sandro. Pati mga anak mo, lahat ng mga anak mo. Balita. Pati si Vinny, may project pala eh. May mga ano lang sila, dummy. Grabe. Grabe. Since 1986, para tayong ibinalik sa martial law period without the label. Na ninakawan tayo, nanikawan ng todo, mga crony, mga best friend nandyan sa mga department heads, BIR, godson niya, inaanak niya. Kaya naman hindi niya talaga matigil. Kung hindi niya inutusan, hindi niya matigil. Kasi very, very close sa kanya. Yan ang problema. Mga wrong decisions. Basic eh. You just don't have it, BBM. Why don't you just make our new year happy and resign? No second chance. No second chance for you, BBM.